Ang show. Salamat, Miss At pinahappy mo na rin kami sa mga sagot mo palang kanina. So, salamat, Miss Janice. Pero parang seryoso ka bigla, Mele. Huwag ka matakot. Hindi kasi pag vulgar talagang mabubulgar na ito. Hindi ka matakot talaga. Serious talaga ito. Mga pa-sweet lang yung questions ko, Mele. Kasi naitanong may mga intriguing yun. Tsaka meron namang one-on-one, charot. Pero eto muna, sa mga na-interview mo na mga Bisayang artista natin, sino yung pinakatumatak sa'yo at yung talagang gustong-gusto mong kausap? Siyempre, una na dyan, si Kim Cho, ang aking miga talaga. Si miga ko ba na, miga na gwapa, grabe talaga. Kasi may sinabi talaga siya dun eh. Na Bisaya. Si Kim? Hindi ko sasabihin. Wala siyang ginamit. Tinanong ko lang siya, pero apakaganda ng sagot niya doon. Doon sa question na yun, na talagang masasabi ka na, napapalakpak ko na ko kahit walang show na nanganap, kahit walang performance na nanganap, napapalakpak ako dun sa sagot niya na grabe talaga, a very humble heart talaga si Miga ko. So, abangan nyo kasi siya ang first episode, sa sagot niya doon about sa kuan. Tuesday, 6 p.m. So, hindi mo pwedeng i-share kahit yung question. Hindi ko pwedeng i-share question kay kanang, ayoko namang magamit ko si Miga ko sa aking kuan, dito sa aking promotion, kay love na love ko man si Miga ko. Pero, abangan nyo lang, kay marami kayong matutunan sa kanya. And pinaka-the best yung sagot nga niya doon na na-amaze ako sa kanya. Kasi ayun yung, sobrang talaga kong happy kay Mika kasi alam ko talaga na meron talaga siyang good heart. Meron talaga siyang good heart. And pangalawa na grabe mamatay o katawa no kanino kay Maymay. Grabe talagang pinag-usapan. Ewan ko lang kung may yung pinag-usapan namin. Kaya parang hindi siya pang Maymay at pang Melay. So ba talagang, ewan ko lang, makatawa talaga kayo. So sana ma-air yun kasi mga Bisaya naman, hindi naman kami sensitive eh. Pero pag ma-air yun talagang, ewan ko na talaga. Talagang wasak talaga siguro ang bakbak ng mga Bisaya kasi katawa. Yun kay Maymay, grabe tawa. At siyempre kay Kukun, JM, at kay Mariel. Kasi kumanta sila ng Bisaya. Kay JM at kay Mariel kasi, nanay ako kunwari ni Mariel. Tapos naligaw si JM, tapos ginawa namin kanta. Unsa, gano'n, parang kami si JM. Nag-musical kami. Parang sa front act. Ay, prompto. Impromptu. Parang impromptu. Hindi kami. So, parang impromptu siya. And then, kay Bini Aya naman at kay Bini Kulit, na, di ba sa Bini talaga, tahimik lang sila, mahiwanan sa namin. Doon, grabing daldal ng mga tibigoy. Tinilay, kapag ako natinilay, gano'n ako. Isaya kayo. So, yan ang abangan nyo talaga sila. Natuwa ako sa kanila. Pero Melay, parang dream ko rin para sa iyo na ma-interview si Tita Annabel Rama. Yes, isa din pala si Miss Annabel, si Ma'am Annabel Rama kay sabi yan sa mga Bisaya natin na unsa man day, unsa naman ni day. So kung may interview mo si Tita ano yung mga sa tingin mo gusto mong itanong sa kanya? Siyempre itanong ko sa kanya kung kamusta naman ang puso niya. Kasi hindi kamusta ang puso niya. Kasi siyempre, bilang may asawa ba yan na kuan, di ba? Na mga gwapo, kung kamusta paano ba yung nilalaban ng mga pagsubok sa may mga asawa. So, hindi tayo pwede magtanong ng mga kuwi na buwang. Madamay pa tayo sa mga tanong-tanong. Baka mapapagalitan tayo. Ang Annabel, ano dahil? So, okay na ako. Tanongin ka na kasi. Pag-ibig niya. Okay. So, kanina namang mga celebrity ka na i-starstruck na gustong-gusto mo sanang may interview, pero medyo, natatakot ka, gano'n. At ito nga medyo nga, liyan ako kay Ellen Adarna. Pero kasi kapag Bisaya ka kasi, hindi ka kasi matatakot. Kasi parang may something kami mga Bisaya ba na common ground ba na parang hindi kami mahiya sa isa't isa. Pag magsabi na kami ng, Day, parang pumasok na kami sa isang cubicle, gano'n na kami. So, siguro unang pag ganyan, pero pag magbisaya namin, di na talaga kami mahihiya. So, ang una ko talaga si Ellen Adarna, kay gusto ko talaga yung pagkabisaya niya ba, yung talagang ambot, ang sobrang ganda kasi, di ba? Tapos, ambot lang dahil, nagay ko anak niya dahil, anak ba? So, gusto ko si Ellen na parang medyo, hindi ko alam kung kuan ko, pero, kasi medyo mapagkakon ba yun? Ewan ko na lang dahil, pero pag Bisaya na, hindi ka na matakot dyan. Mele, alam mo, pag pinapanood ka namin, parang sobrang full of energy ka, no? Pero pag sa bahay ba, ganyan ka rin? Like si Jason ba,
na to-tolerate yung kadaldalan mo? Iba ako sa bahay. Talagang wala ako, talagang hindi talaga ako magsasalita sa bahay. Ganun ako. Sayang lang ito, actions na lang. Hindi, sa bahay mamadaldal din ako. Kaya minsan, siyempre, iniiwasan ko na magdaldal sa bahay kasi meron na akong mga minions eh. May ginawa akong minions na dalawa na sobrang daldal din. So, katatlo na kami nagdaldal kay Jason. Alam mo, si Jason hindi niya kaya meron siyang man cave. Talagang, kailangan na muna niyang magpahinga. Siguro siyang araw, 1 oras lang. Tapos pagka after na, parang hindi na niya kinakaya minsan. Minsan naman may sa grabe ang anak mo. Ha? Anak ko lang? Anak mo rin yan ah. Talaga sa bakit? Talagang hindi na niya in-expect. Hindi kasi sa kanya magagaling yung daldal sa akin kasi. So, sa bahay naman is very ko. Pero, surprisingly, minsan si Jason ang madaldal sa amin. Kasi hindi kasi kami nasa labas kami ni Jason, hindi kami mahilig mag-text. Andito na ako, papasok na ako. Hindi kami mag-ganon. Para pag uwi sa bahay, meron kami pag-uusapan ba, alam mo nangyari kayo na sa press? Nakita ko si Ray Valera. So parang may pag-usapan kami. So parang may mysterious pa rin. So, I love you, Charlie. Sige, mag-aali ko sa atin si Buwan ba? Ayun, may tanong naman sa akin si Ray Valera. I love you, I love you. Pero katagal ko naging Aerosmith na siya. So yun ang amin. Madaldal ko sa bahay. Grabe ka, Mela. Talaga pinasasakit mo yung pangalan. Okay, sige. Yung last question ko na lang. Kasi kanina pa sinasabi na parang paulit-ulit mo sinasabi na hindi ka maganda, ganyan. Yung parang ikaw yung nalalait sa sarili mo. Ano? Na parang ikaw yung nalalait sa sarili mo. O, kahit ba nung una, hindi mo na parang naisip o na-consider na, syempre pag sumisikat, magparetoke, magpa-enhance ng tsura. Ako talaga, inopera na talaga ako ni Dr. Vicky Bello. Na talaga yung mukha ko daw maging Christine Hermosa. Bastos nyo, tumawa kayo lahat. Inopera ko na, ilong daw, magkuhan ako ng ilong. Sobrang takot ko sa injection. Sobrang ko ding takot sa mga ganyan-ganyan, baka anong ilagay sa ilong ko. At pinakatakot ko, baka hindi ako makahinga. So talagang, sabi ko, doktora, hanggang sa, hindi ko naman din, actually, sinasabi ko lang na maganda, pero pag ako naman sa sarili ko sa salamin, nagandahan naman ako sa sarili ko. Sinachar-char ko lang naman, kasi siyempre kasi naman ako sarili ko, naganda ako, pero baka naman sa inyo, hindi ko yung nagandahan sa akin. So ayoko naman din na pangunahan yung mga utak ninyo. So, okay na ako sa mukha ko eh. Ano nakita ko pa ng sarili ko nung sa salamin ng bata pa ako, okay na ako. Hindi na ako para pa siguro yung mga pimples na lang, at saka yung mga skin na rejuvenating, yung kailangan ikuha ni Dr. Vicky, Angel White niya. So, doon ako talaga nagpapakonta sa whitening. Pero yung mga ilong, mga ngipin, nagpa-check up kasi ako sa JOC. Pag-check up ko sa JOC, sinabi pa, si Doc Kuan pa talaga ha, si Doc Mark Steve pa talaga nag-check up ha. Pag-scan ng ngipin ko, nakaganon ng ngipin ko. Alam mo sinabi ni Doc, sabi niya, further more study. So naisip ko, mag-eskwela pa si Doc para sa ngipin ko. Hindi para mag-study si Doc. Hindi na ako, kasi daw 3 years na akong parang lugaw lang ng lugaw. Dahil parang ayusin daw yung ngipin ko. Okay na ako eh, bakit naman sa buko pa rin natin, alam ko kailan ang buhay natin, tapos ganun ka pa, tapos nagpaayos ka ng ngipin mo, okay na ako para makain yung pagkain ko. Si Doc Mark Steve, sabi niya, further more study. Kasi yung mga ngipin ko pala kahit saan tumutubo. Tapos different sizes. May small, medium, large. So talagang okay na ako sa ngipin, pero kakakain pa man at saka. Pero Nikki, kaparehan ng ipin ni Melay si Madonna. Yes! Diba? Meron ding gap. Pero ipin lang. Talagang pinapakod yung puso ko na parang. Swerte daw, hindi Madonna. Pares. Salamat naman. Thank you, sir. At least talented naman si Melay. Talented sa kalokohan lagi. Thank you, Melay. Salamat kayo sa ating kuan. Volcar. Janice, we are down to our